Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Because ang iyang buhat mag-declare na po martial law. Ito sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po i-elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Yun so yun na nga ho ang sinasabi ni Pangulong Duterte. At meron nung sagot ho ang balalay ni Marcos. Bakit sagot ni balalay ni Marcos? Kasi hindi si Marcos ang sumasagot. Ewan ko, siguro puyat, baka puyat. Baka tulog pa, hindi natin alam. Ang bilis agad-agad kanina sumagot na ho kaagad yung kanyang balalay. Ito ho, ay mali, hindi po yan, iba po yan. Sorry, mamaya. Unya. Ito ho, ito ang sagot, sandali. Ito. Ito ang sagot po ng Malacanang, True Philippine News Agency. Sabi dito, Malacanang on Sunday, February 23, calls out former President Rodrigo Duterte for claiming that the President Marcos is veering towards a dictatorship. E.S. Bersamin said, naku, grabe, doon pa lang, patay na. Ang tagapagtanggol ni Marcos. Natutulog siguro pa, baka puyat kayo naman Saturday kagabi, syempre party. Sabi dito, the administration will continue to uphold constitution and adhere to the rule of law. Naku po, kalokohan yan. Ngayon nga lang rule of law. Halimbawa, yung ginagawa sa mga vloggers, rule of law. Yung ginawa sa KOJC, rule of law. Ano to, lokohan? Tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsalita na. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Sinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. Hop, sandali mga kababayan. Putulin ko muna tong ating preview video. So kita nyo naman yung pasabog, tatang digong, lupit, no? Tagos hanggang buto. Yun ang mga kalaban natin sa politiko. Yan mga kababayan. Kasama rin dito sa pag-uusapan natin dito mga kababayan, yung mga tinuladang mga ginto ng Pilipinas. At syempre, wag mong i-skip yung video magmula umpisa hanggang sa dulo para maintindihan mo bago ka magko-comment. At para naman malaman mo kung saan napupunta yung mga gold reserve ng Pilipinas. At gano'n na ba karami o gano'n na bang libo-libong hindi naman libo-libong tinulada kung ilang tinulada na ba ang nakaltas sa gold reserve ng Pilipinas. At dito nyo mga kababayan, dito sa ating mamaritesan na itong video na to, abay nagna-number 1 daw tayo sa buong Pilipinas na mahilig magbenta ng gold. Wow! Ibang klase talaga administrasyon ngayon. Bongbong Marcos lang number 1 talaga sa pagbebenta ng reserve gold. At syempre sa video na to mga kababayan, Bangko Sentral nagsalita na. Ay, makikita nyo po dito mga kababayan yung mga listahan kung kailan nagbenta. Ganyan. Okay, Pinas News Insider naman tayo manonood yan. At detalyado Nasabihin na naman, fake news. Manood ka muna bago ka magsalita ng fake news. Kasi may mga resibo yan. Alright? At makikita nyo po sa video na to, itong panonoorin natin,
No, andito si Tol Banatbay. Alright, Banatbay lang malakas, Banateros. At makikita nyo po dito yung mga kababayan natin na napakarami. Nakita nyo naman dyan sa mga maraming mga nag-video, no? Mga kababayan, wala pong ayudang nangyayari dyan sa pagtitipo na yan. Hindi tulad sa kabila ng mga Team Marcos, kada punta nila may pa-concert, mayroong pagtitipon, pa-concert, may murang bigas, may pang-ayuda. Dito ho sa Tatay Digong, Team PDP Laban, wala hong ayuda dyan. Ano? Organic ang tinatawag doon. Organic, mayroong mang ibibigay or wala, pupunta ang mga kababayan natin to support PDP Laban, Team Duterte. At dito rin mga kababayan, pag-uusapan dito yung panggigipit sa mga vloggers, no? Kitang-kita nyo naman yan, no? Kasi ay medyo alanganin sila sa mga vloggers kasi alam nyo mga kababayan, tulad namin, mga DDS or yung mga ibang mga kababayan natin na talagang kahit hindi naman DDS ay sumusuporta, nagre-rail sila para ipakita nila sa taong bayan na mas karapat dapat ang Team Duterte. Saka yung suporta sa impeachment kay BP Sara. Kasi mga kababayan, oo nga naman, pag nanalo ang Team Marcos, yung alyansa, sabi nga nito Banatbay, Team Singhot. Kasi nga mga kababayan, pag nanalo ang Team Marcos, sigurado may impeach talaga itong ating pangalawang pangulo. Kaya ngayon mga kababayan, marami ako nakikita ng mga solid natin dyan supporters na PDP Laban, Team Duterte lang daw sila. So maraming salamat. So sana hanggang sa eleksyon ay hindi tayo titigil na mga kampanya kahit wala tayong bayad. Ako, meron akong sweldo sa kay YouTube, kaya nanonood naman po kayo. Itutulong ko po yan sa kapag kampanya. Kahit ako mag-isa, magkakampanya ako kung saan ako nagpupunta. At sinisigurado ko sa inyo, marami na akong supporter na PDP Laban solid. Nakikita kita. Hindi man tayo magkakilala, hindi man tayo nagkakachat, nakikita ko kayo sa comment section at nanonood kayo sa mga video ni Boy Sardinas, okay na yon. Nagkapagkampanya na ako at sa mga kaibigan nyo dyan at mga kamag-anak nyo, PDP Laban tayo para maibalik natin sa kaayusan ang Pilipinas. So ganito mga kababayan, simulan natin tong video na to. Don't forget to share, like, support Pinas News Insider, Banateros, Tol J. Guevara, at lahat ng mga lahat ng Banateros, kilala nyo naman yan. At ay palagi tayong magsuportahan hanggang sa dumating ang takdang panahon ng eleksyon. At syempre, shoutout kay Tol J. Guevara, magkasama kami nung isang araw, napakarami namin na pagkwentuhan. Soon, si Boy Sardinas, baka makasama ng Davao. Makita ko na si Tatay Digong ng personal. Talagang yan ang unang-unang presidente ko talaga na binoto sa tanan ng buhay ko. Kaya itong nagkakagipitan, no, ay susuportahan ko yan si Tatay Digong. Sarili kong pera ay gagastos ako at kita nyo naman nag-aayuda, namimigay tayo ng kahit konting tulong, nagpagawa pa tayo ng CR doon. Shoutout sa mga sponsors ko dyan. Kung gusto nyo pong tulungan si Tatay Digong sa pagkakampanya dito sa Pilipinas, kung gusto nyo magbigay ng kahit konting tulong tulad ng ginagawa ko sa pagcha-charity, baga ang charity politics isasama kasi pag sinabing Team Suka, Team Duterte, meron kang suka, malupit, no, marami pa akong suka dyan at mimigay pa ako ng bigas galing sa sweldo ko kay YouTube at kahit pa paano sa video ko, kung hindi nyo napanood, ayuda yon ng mga CR, diba? Pang mga Tagalan, yun ang sinasabi ko, kaya galit nga si Tamba sa akin magbigay ka ng ayuda, yung mga Tagalan na ginagamit, hindi pang 3 araw lang. Tamba los. Okay mga babayan, simulan natin tong video. I-play ko na to, mga kamarates dyan, mga kumare, mga kumpare. Play natin tong video at don't skip the ads para naman may pantulong tayong pang kampanya kay Tatang Digong. At don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa maliit na bahay ni Boy Sardinas dito sa channel natin. Napakalaking bagay yan, hindi man kita nakikita, hindi man tayo nagkakadaupang kamay. Daupang kamay ay naging parte ka ng channel na to dahil umaasog at tumataas itong ating channel dahil sa pamamagitan mo. Kayo lahat, ikaw. Di ba, napapanood mo ako ngayon. Tapos nag-subscribe ka. O sasabihin mo sa kamag-anak mo, sa anak mo, subscriber, ako yan ni Boy Sardinas, kaya kasama ako sa numero na paangat ng paangat ni Boy Sardinas. Okay, play natin ang video. Napakaganda ito mga babayan.
malupit ito. Makikita nyo po talaga. At yung mga trolls dyan, shoutout sa inyo. Marami na tayong mga trolls na naging solid PDP laban na. O shoutout sa inyo dyan. Okay? Tayo natin ng video. Let's go! Tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsalita na. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Sinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Yun pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa kanilang press release statement on BSP gold sales for GIR management, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves. The BSP took advantage of a higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objective for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's GIR has remained robust, with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The GIR level provides adequate external liquidity buffer and is equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.0 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. Unquote. Hindi naman napigilan ng political commentator na si Mark Anthony Lopez bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayun pa sa kanya, okay naman sana itong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding the significant selling of our gold. Ang pinaka-justification nila ay mag-take advantage daw sa mataas na trading price ng gold, kaya sila nagbenta ng halos 15% ng ating gold reserve, which turn out na Pilipinas ang pinaka-active na gold seller na bansa in the first half of 2024. Pero mga ma'am sir, sa BSP, ang tanong po ay ganito, kung nag-take advantage kayo sa mataas na presyo, bakit parang nagmadali kayong magbenta? Ang trend until now ng gold trading, ipataas pa din. Parang ang laki po ata ng miss out nyo sa selling price. Kasi mas nag-peak ngayong third quarter ang trading price. Meron po kayong nakamiss sa forecast ng presyo ng ginto sa mga analysis nyo. Hindi po ba nagkaroon ng notes comparison with other countries na karamihan inaghakot at nagpataas pa ng kanilang gold reserves? Bakit po Pilipinas ang pinakamasigasig magbenta imbis na mag-imbak pa? Or meron po bang pangangailangan na matindi ang bansa nung first half ng 2024 kaya napilitan kayong magbenta
kahit pataas pa ang pricing trend. Ano po kaya ang tunay na dahilan? Inuking na ho ni Pangulong Duterte nang eto si Bongbong Marcos ay may planong mag-martial law at hindi na bababa sa kanyang kapangyarihan. Naku po, gagaya ho sa tatay niyan. Naku, sinasabi na nga ba eh. Tama si Manny Pacquiao eh, di ba? Gago! Ang bira ka, Manny Pacquiao. Hindi, sinabi na ni Manny Pacquiao ito nung una eh, di ba? O, tingnan nyo, dumidilat pa siya nung una. O, ito na nga, sinabi na ni Pangulong Duterte. Binuking niya na po ang plano ng mga Marcos. Naku, hindi maganda yan. Ano ba itong plano ng ni Marcos? Sabi ni Pangulong Duterte, ito sinabi niya ho, itong nakaraang Cebu Rally kung saan libo-libo dagsaho ang mga Pilipino nagpunta doon at nagpahayag. Wala pa pong ayuda yan Wala pang ayuda yan. Walang AYEX yan at higit sa lahat walang bigayang naganap dyan. Yan po ay kusa lamang at saka organic. Talaga naman dinagsaho ng mga Pilipino ang ating Pangulong Duterte at ang buong PDP. Naku, palakpakan naman natin dyan. Marami hong magandang sinabi si Pangulong Duterte doon at isa na nga ho sa sinabi niya ho doon yung plano ho nito ni Marcos na kung saan ay magpatuloy non-stop, hindi ho titigil sa kanyang pagiging presidente. Pagkatapos daw susunod na yan yung siyempre yung kapatid, yung anak, yung pinsan. Naku, patay tayo dyan. Patay tayo, wala na. Siguro pagdating ng panahon na para na tayong pumpapalit na ho tayo sa Africa kasi alam nyo ba yung Africa ngayon, di ba napapanood natin maraming mga magugulo. Maayos na ngayon dun dahil dun sa bago nilang leader. Pero parang tayo na atang papalit. Naku po, patay tayo dyan. Gago! O, di ba? O, panoorin ho natin itong sinabi ni Pangulong Duterte para maunawaan ho natin kung ano talaga nagaganap sa ating bayan kasi wala na. Sagad na ho sa butong kawalang yan itong gobyerno na to. Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Grabe. Ay, sorry. 83 years old na si Pangulong Duterte. Ang lupit naman po nun. Hanggang ngayon, ayan pa ho siya, nagsisilbi sa bayan at gusto niya pa rin hong tulungan ng ating bayan. Wala na ho ba tayong bagong leader na maaaring makita ngayon? Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Pahuway ka na nga. Paway na. Pagod na si Pangulong Duterte. Kabanggot, sa akong tanaw, panahon na yung pahuway ko. Ang kadaot, napugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Napipilitan na nga lang daw si Totoo, alam mo, nung huling nag-usap kami, last year po yun, yung I think November or October. Alam mo, nagkikwentuhan kami ni Pangulong Duterte. Masaya siya dahil nakakapagpahinga na daw siya ngayon. Masaya siya dahil kasi dati daw nung siya ay nagtatrabaho bilang presidente, hindi nyo ba napansin talagang tumanda si Pangulong Duterte kasi puyat daw ho siya nun. Kulang sa tulog. Talagang pag dinibdib niya ho yung trabaho niya, hindi ho niya inuthot. Magkaiba kasi. Si Pangulong Duterte, dinibdib yung trabaho. Yung, ewan ko, yung ngayon parang sininghot Pambirang buhay totoo mga kababayan. Kakaiba ho si Pangulong Duterte. Kaya pansin ninyo talagang mula nung 2016 tumanda na ho siya. Ang bilis niya tumanda. Na-stress ho sa dami ng problema ng ating bayan. Pero ito ngayon sinasabi niya gusto niya na magpahinga. Pero hindi siya makapagpahinga dahil dito sa walang niyang gobyerno natin. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Nako. Ayan ho ba ay sa tingin ninyo ay makatotohanan? Fake news o yan ay exaggerated. Ako naniniwala akong totoo yan mga kababayan. Kami nararamdaman po namin yan. Kami mga political vloggers o tawagin nating advocates sa social media. Ramdam na ramdam ho namin kaliwat kanan ang demanda, kaliwat kanan ang panggigipit. Ito nga huli yung ating kapatid na organizer dyan, di ba? Talagang ginipit ho siya. Pinuntahan na, tinakot to. Parang dinaig pa ho talaga yung yung dati kasi at least announced, di ba? Mas daig pa ho ngayon. Yung dati announced dictatorship, announced martial law, di ba? Ngayon hindi. Pretending to be living in a democracy, pretending na we have democracy, pretending na walang martial law, and yet yung action iba ang galawan. 'Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi ngayon talagang wala na, no choice ka. Meron pa tayong mga
kinuwento nga sa akin nung nakarang nakausap ko yung ilang mga vloggers, iba ho sa kanila, tinawagan na ho ng AMLAC, tinawagan na ho ng kung ano-ano para ho talaga gipitin. Sabi ko, sandali. Pera namin to animal kayo. I mean, anong pakialam nyo sa aming pera, 'di ba? Anong pakialam ninyo at kung meron kaming pera, may mga kanya-kanya ho kaming trabaho. Aside pa ho sa pagbabloging po 'yan, ha. May kanya-kanya po kaming trabaho, meron po kaming maayos na buhay. Bakit to nyo pakikialaman? Wala naman po kami sa gobyerno, 'di ba? Bakit to? Kasi nga ho, 'yan yung tinatawag na pananakot, panggigipit. Subukan mong pumalag. Subukan mong labanan ng gobyerno na ito, gigipitin ka namin. At ang ganda nga ho nung sinabi ni Jun Abines dun sa kanyang nakita ko sa isang interview niya, hindi ho ito panggigipit sa amin lamang. Hindi ito panggigipit sa mga, sabi na natin, advocate ng, sa social media. Hindi po ito panggigipit lamang sa aming mga vloggers. Ito po'y panggigipit at pananakot sa lahat ng papalag sa gobyerno na ito. Sabi ko nga sa inyo mula doon kay, nauna na ho dito si Pastor Kibuloy. Nauna na ho siya dito. 'Di ba? Alam mo, yung ginawa sa SMNI, yan ho ay pananakot. Pananakot ho sa ibang network. Sinasabi ho nila na kapag ikaw ay pumalag, kahit kaalyado ka namin, kahit sanggang dikit ka namin, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong ipasara. Kaya namin kayong gipitin. Alam nyo, kung kayo, kung maaari ko lang sana, kung malaya lang ako magkwento kung paano ginipit ang SMNI, magugulat kayo. Kasi lagi ko nga sinasabi sa kanila. Sabi ko, di ba kayo nga lang sumuporta na network nung panahon ng kampanya kay Marcos, di ba? Binudol nyo nga yung tao. Hindi, biro lang SMNI. Hindi, totoo naman, di ba? Sila lang ho talaga yung sa debate, hindi lang ho sa debate, sila lang yung nagbigay ng espasyo kay Marcos. Di ba? Pero anong ginawa? Kasi nga, alam ho nila na si Pastor Kibuloy and ang buong SMNI ay sumusuporta sa mga Duterte. Alam mo nila na sanggang dikit to ng mga Duterte. Kung pansinin ninyo ngayon ang gagaganda ng mga events. Dahil nga po ito'y sa KOJC po, ito'y SMNI ang tumutulong. Ibig sabihin, malaki yung tulong talaga ang SMNI sa lahat ng campaign sortie ni Pangulong Duterte noon hanggang ngayon. Kaya nga ho, nakita ho nila yung bagay na yun, kaya ginigipit ho nila. Tapos ito nga mga nakaraan, di ba, hinak po yung account. Kaya mga kababayan, habang pinipigilan nila ang SMNI, ako ho, nagsasabi na ho sa inyo, tayo na ho ang magpakalat ng mga videos. Kasi ho, hindi ho yan hindi ho yan ipapakita ng mainstream media. Kung tingnan nyo ho itong isang mainstream media na ito, ang pinapakita lamang po ay yung speech na kung saan may banat si Pangulong Duterte. Pero yung sabihin ba nilang dagsa-dagsa, libo-libo pumunta. Pag may event ang mga tolongges na mga pro-impeachment, grabe ho nila puntahan, ibalita, kaliwat kanan ng balita kahit walang tao. Diba? Totoo naman Pero yung mga ganito, hindi ho nila ibabalita ho ito kahit punong-punuan tao. Ang ibabalita na lang nila kung ano yung magandang ipaumpog sa Marcos para may balita ho sila. At ito nga ho yun, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kung saan talaga namang may dictatorship nang nagaganap ngayon. Ako, naranasan ko, never ko naranasan sa buhay ko yung ganito, na maging aware ka sa paligid mo, anytime pwede kang dukutin, maging aware ka, baka mamaya may mangyari sa'yo. Alam mo yun? Tapos tinatawanan nga ako dati nila Dada kasi napapraning daw ako. Tapos sabi ko ngayon, praning pa ba ako? Hindi, totoo. Ngayon si Dada, minsan pinupuntahan sa estasyon. Walang biro, may mga nagtatanong. Yung biglang magtatanong, dito ba yung SMNI? Dito ba yung Banateros? Tapos biglang pag wala pa kami, biglang sisibat yung nakamotor. Yung mga ganun ho ba? Naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kababayan. Ito'y, hindi natin masasabing ito'y merong planong masama sa amin. Pero gayon pa man, ito po'y pananakot ho. Pananakot ho sa mga Pilipino nagsasalita. Kaya nga mga kababayan, kami po ay isang tao lamang o maaring sabihin na natin yung buong vloggers, 40 lang yun. Walang magagawa yun kung hindi ho kayo magsishare, magla-like o kaya ay magsasalita din. Lalong-lalo na kayong mga OFW. Anyway, hindi naman kayo kayang puntahan dyan. I-share ho natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas yung mga videos na mga katulad ho nito. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Nako, dili na manaog. Ibig sabihin, di na bababa
Oh, parang baligtad ano sa Tagalog. Panik panaog. Oh, tama. Nalito na rin ako eh. Hindi, totoo. Yan, sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi na daw bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan ang gagawin daw ni Marcos. Binuking niya na. Naku po, patay tayo dyan. Ito mga kababayan, tandaan nyo, ito si Pangulong Duterte. Galing itong Malacanang. Huwag nyo kakalimutan. Galing po itong Malacanang. Anong ibig ko sabihin? Kahit ubusin nila ang mga tauhan sa Malacanang, meron at meron matitira na nagsilbi kay Pangulong Duterte. At sigurado akong nakuha ng damdamin ni Pangulong Duterte yung mga dating kasamahan niya sa Malacanang. Whether it is security, worker, staff, sigurado akong nakuha ng puso ni Pangulong Duterte yung mga yun. At maaari, dahil marami naman po sa kanila, hindi naman appointed, ito ina-assign lamang po ng opisina, maaari hindi ho nila alam yun. Kaya ito si Pangulong Duterte, hindi ho ito magsasalita ng wala hong basihan. Hindi ho ito magsasalita ng wala hong alam. Diba? Ito yung magsasalita galing sa kanyang mga resources. Kaya itong sinasabi niyang, pupusta ko sa inyo, hindi yan bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan po ang matinding revelasyon ni Pangulong Duterte. Pero nakakalungkot dahil etong ang 6 na taon, ang tagal-tagal di ba? Marami ho sa atin naiinip na. Gusto na talagang matapos itong administrasyon na yun. Bakit? Ubus na pera. Ang tindi ng pagnanakaw ng mga congressman natin, di ba? Ang tindi ng pagpigil ng freedom of speech, di ba? Lahat to ginawa na ng gobyernong ito, pang-aabuso, kaliwat kanan ang mantakin mo kahit to yung ilang nating mga kapulisan naiinis na. Bakit? Ang dami na daw sa akin, kwento sa akin, irregularidad na ginagawa sa loob ng PNP to the point na marami daw po ang parang nagtataka bakit ganun. Sabi ko, wala tayong magagawa, tiisin nyo na lang yan, ginusto ninyo yan. Kaya nga, tawan-tawa ako, meron akong pinost sa social media ko yung post doon na nung 2022, 'di ba? May post yung isang doon, heart para kay ganito, kay Marcos, ganito, like para kay ganito. Tapos nakita ko. Tapos nung tiningnan ko, ang dami nag-heart noon kay Marcos. Kung sino gusto nilang presidente, 'di ba? Tapos nung pagtingin ko, tiningnan ko sino kaya ito. Ang unang lalabas doon sa mga emoticon na yun ay yung mga kaibigan mo. Kung ano yung kanilang pinindot. Tawan-tawa ako doon sa mga kaibigan kong pumindot na nag-Marcos. Na ngayon nagwawarla na. Sa loob-loob ko, pambihira kayo. Dinamay niyo pa kami. Ayan tuloy, lahat tayo napahamak. Pero ito ay wala ho namang sisihan. Hindi ho na tayo naninisi dito. Ang sinasabi ko lamang po mga kababayan, nangyari na ang dapat mangyari. Ngayon, natatagalan na tayo sobra. Wala pa hong kalahati nung last year, natatagalan na ho tayo sobra, di ba? Ngayon pa lang parating yung kalahati, grabe ho, ang tagal-tagal na. Kasi nga ho, nabudol ho tayo ng gobyernong ito. Nabudol ho tayo ni Marcos, di ba? Yan ho ang ating sinasabi. Bawi na lang ho tayo, mga kababayan. Again, sinasabi ko nga sa inyo, kami ho yung mga yung boses namin, hindi naman ganun kalakas. Kung hindi kayo magla-like, mag-share, kung hindi nyo ihahatid dito sa taong bayan, sayang ho ang aming pagbablog. Kung kami ho ay pinipigilan na ngayon, mas lalo pa nating paigtingin, mas lalo pa po nating painitin yung pagiging aktibo natin sa social media na i-share yung mga videos. Maraming salamat po sa mga nagme-message at matagal na daw subscriber na nanonood. Ipagpatuloy lamang po natin ito, ipasaw natin sa mga kababayan natin. Ako ngayon pag may nakakausap ako, hindi ito walang biro ito Ako yung nangangampanya ng simple lang. Alam mo, may mga kaibigan ka na walang alam sa politika. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Ikikwento ko ngayon sa kanila. Tapos sasabihin ko sa kanila, baka naman sa eleksyon ito yung sanang iboto natin, yung straight PDP. Diba? Straight PDP tayo, iboto natin ito Para ho kasi sa bayan natin, para maayos na. Kasi dalawang tanong lang naman po ito Simpleng-simple. Mas maayos ba ang buhay mo ngayon pagdating sa paggastos, pagkain, bilihin? Kung mas maayos, sige, boto mo si Marcos. Pangalawa, boto mo yung senador niya. Diba? Pangalawa, kung mas feel safe ka ngayon, iboto mo uli yung mga senador niya. Diba? Pero kung yung dalawang tanong na yan, ang sagot mo ay hindi. Mas malala ngayon,
mas mahal ang bilihin ngayon, mas matindi ang gastusin ngayon, mas mahirap ang buhay ngayon. Tapos pangalawa, mas magulo ngayon, mas dangerous ngayon. Aba mga kababayan, kung yung dalawang simpleng tanong na yan, yan ay nagpapahiwatig lamang ng iboto mo na, ibahin mo na ang boto mo. Ibalik na natin yung dati. Diba? Ibalik na natin yung nag-ayos dito sa dalawang bagay na to. Diba? O, kaya sinasabi ko sa kanila, mga kababayan, straight tayo PDP ha. I-straight natin ito para talaga maibalik ho natin ang Pangulong Duterte. Kasi pag hindi ho natin in-straight to, sinasabi nga ho, paulit-ulit niya sa speech, siguradong tatanggalin si VP Sara Duterte. Nung mga senador na uupo. Yung mga mananalo, yung mga siyempre, may utang na loob sila kay Marcos eh. May utang na loob sila kay Marcos. Lahat ng resources sa kampanya nila galing kay Marcos. Isang sabi lang ni Marcos, tanggalin na yan. O isang sabi lang ni Romualdez, tanggalin na yan si Sara Duterte. Tanggal yan. Sigurado, mai-impeach si VP Sara Duterte. At pag na-impeach si VP Sara Duterte, wala na, tapos na, finish na. Finish na ho. Finish na, sin letter P, sabi nga ni Dan Fernandez. Finish na. Bakit? Dire-diretso na ho yan. Marcos, Romualdez, magpapalitan na lang ho yan ang kaniyan. Wala pa hong masasabi nating politiko na maaring magpataob sa kanila kung hindi si VP Sara Duterte. Kaya yun ang kanilang main target, impeach VP Sara Duterte. Paano mangyayari? Pag nanalo ang mga Marcos senators. O yung sinasabi nga nilang Team Coke. Mahilig sa soft drinks. Bakit? Coca-Cola, mahilig sa soft drinks. So, kayo na hong bahala kung Team Suka o Team Coke. Di ba? Kung gusto nyong may balik ang mga Duterte para maayos uli ang bayan natin, ano na tayo? Talagang straight PDP na ho tayo. Wag na ho tayong bibitaw. Lahat to, iboto na natin. Di ba? Yun lang ho yun. Kaya na sa iyang tatay magkagubot na punta. Because ang iyang buhat tol, mag-declare na po martial law. Ito sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Yun ha. So, yun na nga ho ang sinasabi ni Pangulong Duterte. At meron nung sagot ho ang balalay ni Marcos. Bakit sagot ni balalay ni Marcos? Kasi hindi ho si Marcos ang sumasagot. Ewan ko, siguro puyat, baka puyat. Baka tulog pa, hindi natin alam. Ang bilis, agad-agad eh. Kanina ho, sumagot na ho kaagad yung kanyang balalay. Ito ho, ay mali, hindi po yan, di ba po yan. Sorry, mamaya. Unya. Ito ho, ito ang sagot, sandali. Ito. Ito ang sagot po ng Malacanang, True Philippine News Agency. Sabi dito, Malacanang on Sunday, February 23, calls out former President Rodrigo Duterte for claiming that the President Marcos is veering towards a dictatorship. E.S. Bersamin said, naku, grabe, doon pa lang, patay na. Ang tagapagtanggol ni Marcos. Natutulog siguro pa, baka puyat eh, kayo naman eh. Saturday kagabi, syempre party. Sabi dito, the administration will continue to uphold constitution and adhere to the rule of law. Naku po, kalokohan yan. Ngayon nga lang eh, rule of law. Halimbawa, yung ginagawa sa mga vloggers, rule of law. Yung ginawa sa KOJC, rule of law. Ano to, lokohan? Inuloko nyo kami eh. Di ba? Hindi naman po rule of law yan. Paano naging rule of law yan? Di ba? Yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy, rule of law. Alam nyo yan. Wag na tayo magpaikot-ikot. Tablado lahat ng witness na inilagay ninyo dun. Wala, sabit talaga ho. Sabit. As in, kung pwede ko lang i-discuss dito, naku po, matatawa ho kayo. Sabihin nyo, paano nangyari yan? Dapat makulong yan. Ganun na masasabi ninyo. Di ba ho? Dapat makulong yung witness. Maniwala ho kayo sa akin. Mali-mali ho talaga. Tapos sasabihin nilang, adhere to the rule of law. Ay, kalokohan po. Hindi ho totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi ni Bersamin, we treat the former president baseless, ridiculous statement the same way that Filipino are dismissive of them. Wow! Dismissive ang mga Pilipino sa sinasabi ni Duterte. A tall tale from a man prone to lying and to inventing
hoaxes. Wow. Wow. Dati todo sip-sip ninyo. Wow, dati todo-todo ang ininyong pag-admire kay Pangulong Duterte. Ngayon, lying na at saka inventing hoaxes na. Anong inimbento niya? Sige nga ho, kayo nga ho. Yung nako, hindi to... Yung walang imbento dyan. May proof po si Pangulong Duterte dyan. Napakarami hong nagsasabi. Panahon pa lang daw nung mayor net. Kinikwento sa akin to ni Pangulong Duterte. Panahon pa lang daw na mayor si Pangulong Duterte no. Nagpupunta na sila dun sa dagat. Dun sila Ewan ko. Oo, kinikwento niya ho yan. Kaya alam niya ho yan. The hoax is another budol emerging from one-man fake news factory. Wow, ikaw po ang sir. Kayo po ang budol. Huwag na ho tayo maglokohan. Kayo po ang budol. Ito na lang asa na ho yung 20 pesos na kilo ng bigas. Yan ang budol. Huwag na ho tayo maglokohan. Yan ang budol. 20 kilos na bigas, asa na po? Wala. Budol. Yung lahat ng sinasabi ninyong food security, tanda ko yan. Yan yung pangako ninyo Food security, asa na yon? Wala. Budol, di ba? Yan ang totoo. Kasi isipin mo na lang ito mga kababayan. Kasi tanungin ko sa inyo, yung sinasabi ng administrasyon na to na food security, sige nga tayo ho ba ay may sapat na pagkain sa pagkainan? Hindi ho ba tayo nahihirapan na bumili ng pagkain? Kayo hong sumagot. Sino ang budol? Si Duterte o itong tao na itong si Bersamin? Sige nga ho. Kayo hong sumagot. 20 pesos na po ba yung bigas? O 20 pesos kada kamatis na maliit? Kayo hong sumagot. Meron na ho ba tayong food security? O ma-asenso po ba yung bill tumutuloy-tuloy? Di ba ang dami yung tinigil? Yung mga pinangako ninyong supposedly kaayusan pagdating sa kalusugan. Siniro nyo nga yung PhilHealth. So binudol nyo mga Pilipino. Tapos sasabihin nyo si Duterte pa ang budol. Ang baduy ninyo hindi totoo yan. Sabi dito, as our action have consistently demonstrate, we will stay the course. Mag-stay kayo sa course? Kawawa naman kami. In upholding the Constitution. Kailan pa? Kailan pa nyo in-uphold ang Constitution? In adhering to the rule of law. In respecting the rights of the people. Totoo. Kailan nangyari yan? Sir, kailan kayo nabuhay? Hindi, ako nagtatanong lang. Kailan ba sinasabi niyo? Panahon ni Rizal? Kaninong panahon yan? Baka panahon ni Duterte yan. Wala ho ba kayong alam na panggigipit na ginagawa sa amin? Hindi niyo ho alam? Yung mga sumusuporta na mga politiko sa ginagawa ni Pangulong Duterte, sa mga rally ni Pangulong Duterte, ginigipit nyo, binubuhay nyo yung kaso. Hindi nyo alam yan? Hindi nyo alam na ginagawa yan ng inyong administrasyon? Ng inyong gobyerno? Kung si Marcos puyat, kayo po, ano nangyari? Kaya tutulog pa. Pareho lang yun Ayan, sabi dito, we will not backslide into oppressive ways of previous administration. When critics were jailed upon Trump-up charges and when kill orders were publicly issued, glee and obey blindly. Wow. When critics were jailed upon, sinong critics ang na-jailed upon? Si Maria Ressa. Ang kaso niya, hindi naman sa gobyerno galing. Private negosyante yun. Si De Lima. So kakampi nyo na talaga si De Lima, yung ba ibig mo sabihin? Di ba? Alam naman po natin ang kaso ni De Lima. At hindi po ang nag-ano sa kanya, ang nagkaso po sa kanya, yung mga kasamahan din niya na umami noong una, ngayon wala na. Naabutan siguro, kaya ganyan Di ba? It is the leader of that troubled past who is, si Duterte daw, depicting us with veering towards system where anyone can be deprived of life, liberty, property without due process of law. As many had been on his mere say, Naku. Lokohan to. Mr. Bersamin, tyrant pa? Si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte nga nagsabi kay Leni Robredo na wag niyong pakialaman niya. Stop! Guys, stop! Sabi ni Pangulong Duterte. Itigil niyo yan. Stop! Di ba? Wag niyong ipa-impeach yan. Siya pa ngayon ng tyrant. Siya nga yung, isipin niya, if there is one person na sobrang nakikriticize nung panahon ni Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si Leni Robredo. Ipinakulong ba? Ipina-impeach ba? Kinasuhan ba?
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po! Yon mga babayan, sa mga nakapanood at umabot sa dulo ng video na to, maraming salamat po at ay napanood nyo ang full video. Mag-comment down below dyan para pag-usapan natin ang inyong mga comment. Maraming salamat sa nag-like, nag-subscribe at nag-share ng videong are. Uy, are. Okay, see you on my next vlog. Thank you and God bless every day. Bye-bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.